Services. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan nga ang atong programa, nga ang kaibulungan nga plano sa Dios, musulod usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Babrio, gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, o Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. Alang sa inyong impormasyon, aduna usab kami mga kaubanan nga kakasimbahanan outside Davao Region. Ang among main nga simbahan makita sa Grace Christian Church, Bohol Incorporated. Iyang address, number 12A Old Airport Road, Purok 4, Buoy, District Tagbilaran City. Under ka na sa atong senior pastor, si Pastor Bob Rio. Aduna po tayo mga kasimbahanan di ay sa North Cotabato area. Makita ka na sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dualing Alyusan, North Cotabato, under sa atong kaubanan nga pastor, si Dominador Nador Capablanca. O sa Midsayap area usab, makita sa Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap, North Cotabato, under sa pagdumala ni Pastor Jose Milzar Istember. Ginabiabi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM, ubos pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang mabiyabihon nga mga personnel, DJuel, DJga o DJgab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Well Gallo, Pastor Federico Andoy. Makiguban usab kaninyo sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Fed, sa dili pa ta mo proceed sa atong pagtuon, adto na ta sa atong pagpanimbaya. Yes, mayong hapon sa tanan, no? O salamat Pastor Well. Magatimbaya demi sa tanan ng mga nagasunod din ng atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Yes. Alang sa mga taga Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, o bisaman sa Davao Oriental. Lakip na usab ang ato ang dakong syudad sa Davao Region nga mao ang Davao City. Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon. O ilakip na usab namo ang mga kasilinganan nga mga probinsya sa Davao Region nga diin maabot nini nga istasyon, alang sa Agusan del Sur, Cagayan o Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa uban pang mga dapit sa Bukidnon o padulong diri sa Cotabato area, no? Mayong hapon kaninyong tanan. O alang sa mga kasimbahanan usab nato atong ginatimbaya ang tanan nga mga kaigsunan sa Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City. Lakip na usab ang Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City, ang Grace Christian Church sa Panabo, sa Chadim, Davao del Norte, ug usab ang Grace Christian Church sa Tugwak, Libwak Island, Garden City of Samal. Mayong hapon kaninyong tanan, no? Mayong hapon. Mayong hapon. Og ilakip na usab nato ang atong mga kahigalaan nga mga pastors sa different places. Lakip na niya na ang sa Bohol, si Pastor Bob Rio. Mayong hapon, Pastor Bob. Lakip na usab sa kay Pastor Alfonso Isto sa Cebu. Karkar, Cebu. Karkar, Cebu. O
diri sa Mindanao, Pastor Henry Magtos Cagayan, og bisan man kay Dudo Valdinas sa Labason, og usab bisan man sa kay James Dano sa Oroquita City, og usab sa kay Pastor Nador Capablanca sa Baliki, Alyusan, no? North Cotabato, o kang Toto Istimber, no? Sa Alyusan, no? Alyusan, Minsayap, North Cotabato usab. Mayong hapon kaninyong tanan, no? Kung naaman siguro wala na ma-mention, pasayloa kami, o siguro kung mahinumduman na mo, iapil na mo kamo. Akong ihatag kang Pastor Ruel. Salamat, Pastor Fred. Ako din gitimbaya ato ang station manager, no? Si Pastor Mike Nyes. Pastor, mayong hapon. Salamat Mayong sa hapon, Pastor pribilyo nga nahimo kaming kabahin sa imuhang radio station. Og gitimbay usab dayon nako ang atong mga loyal nga listeners diri sa People's Radio, no? And Broadcasting Services 97.7 FM, bringing Christian faith to life. So, mga igsoon, mga kaigsunan nato diya sa Davao del Norte, Davao de Oro, og asa man niabot ni atong pagsibya karon, mga kaigsunan, maayong kahaponon ninyo, no? Ako nagapanginaot nga naamo sa maayong panglawas karon nga kahaponon. Og mga membro po sa Grace Christian Church of Panabo, I hope nga naka-tune in mo karon, no? Kumusta ka mo diya, mga kaigsuunan, no? Og atong mga kaigsuunan diya sa Libuak-Tubwak, no? Island, Garden City of Samal, mga Vicoy family, Lutang family, o Umaga family. Kumusta ka mo diya, mga igsoon? I hope nga naka-tune in po mo karon nga kapunon. Pastor Fred, muadto na ta sa atong live streaming. Sige, padayon Pastor Ruel. Ato sa live streaming na to, nagatanaw po atong bag-o na to nga kaubanan sa atong simbahan. Mahimo na gid na to, Pastor, nga Okay. ikalima na nga bahin na to, no? Sa Davao Region. Davao Region, no? Ang overview home Bible study na to, no? Mga igsoon, salamat sa inyong pagsunod sa atong programa na nag-ingon mo nga munanaw gid mo sa live streaming karon, no? Mayong hapon kaninyong tanan, Yes. mga kaigsunan diya sa ilang. Mao ni akong kauban, no? Si atong senior pastor, si Pastor Fedi Andoy. Ngutana gid sila, Pastor, nga nang unta makakita mo daw sila sa imo, Pastor. Mulusot ko din ha sa permerong opening ninyo, no? Yes. Mo nami. Third Sunday sa October. Third Sunday sa October. Magsugod na ato ang panimbahon diya, no, sa ilang. Salamat sa Ginoo sa iyahang mga buluhaton, no, nga in spite sa pandemya namugna kini nga programa og naa na pod ng ika-5 na Ikalimang simbahan sa Davao Region. Praise Davao God, Region. no? Salamat sa Dios. To God be the glory, Pastor Rowell. Yes, salamat sa Iyahagyo Ginoo. ng kamayaan. So lihok gini sa Balang Espiritu Santo. Iya gining bulaton kay bisan taliwala sa pandemya, no? Naagyod, no? Naagyoy resulta. Ang bulaton niya nag-expand gyapon. Naglambo gyud. Yes. Okay, live streaming na po ta, Pastor Fed. Mga Gallo family diya sa Las Vegas, maayong pagpaminaw mga kaigsunan. Sa Missouri, Antimaymay ang Corrodi, kapaminaw po sila sa atong programa, Pastor. Okay, mayong buntag. O sa Hawaii, mga Onki family, Villanueva family o Villarojo family, nagasubaybay po siya, Pastor, sa atong. Yes, mayong buntag kaninyong tanan diha sa taga Hawaii. Yes. Okay, Pastor, ako ihatag sa imong uban. Okay, apil na to sila ni Marilyn Tagusi Dalar o si Dadang Hopinger, Pastor Nonoy Arsinas and family. Yes, may pagpaminaw, Pastor Noy. Diya sa Amerika, no? O usab sa Canada, si Sir Anuver, o bisa man si Sister Eden, no? Yes, Sir Eden. And then sa Thailand, kay Chris Tagaylo, o sa iyahang kauban sa Panimalay din ha. And then si Bon Castañeda,
si Paypay, o usab diri sa Japan para kay Ian, kay Ira. Excuse me, Pastor Fred. Okay. Belated happy birthday, Sister Ira Day. Oh, ha. Katong pitsa 30 sa October. Yeah. Belated. September. Yeah, belated Late. happy birthday, Sister Ira, no? Yes. Tubo gid atong edad, no? Di gid mapungan. Actually, sa realidad, no, dili magina happy birthday. Ang reality, happy death day. No? So, we're not getting any younger anymore. Ang birthday man gud, no, ato nakita, no, naginihapay pa taog edad diri sa yuta. Mhm. Pero bisang unsa na tog ihap, mubo ra gyud kay ni, no? Yes. Nayuban mo attempt nag-abot og century. Mhm. Pero mamatay ra lagi gyapon bisan pagaling mula pa og century. Muna gingon sa Psalms 90:10, Pastor, Yeah. nga ang edad sa tao, si tinta. Si tinta. Ngadto sa 80. Kung ligon ang Kung ligon. imong panglawas, no? Og lagpas na super grace na. Oh, kana siya panalangin na gina sa Yes. Ginoo. Oh. No, apan ang tinuod niya na Pastor Ruel, ang ato ag yung kinabuhi sa kalibutan, mubo lang gid kayo. Yes. In fact, daghang mga bersikulo sa Biblia nga gihulagway kini as shadow, no? Oo. Life is just like a shadow. Mm. Nga ang buti pasabot niya na mga kaigsunan, karon makita pa nato siya, takulahaw matingala kita nga maghuna-huna na lang ta sa iya, wala na Wala dahil na siya. siya. No? Tama yun. Ana rang kinabuhi, no? Life is just like a shadow. Nakainomdom bitaw ko, Pastor, nga naiminteryo diya sa Compostela. Nya, kurbada man ang simenteryo diya, Pastor. Sa kural, gibutangan sa mga bugoy o kanang bandal ba? Oo. O, gibutang dito nga, kami karon, kamo Yeah. sunod. Tinuod ka na. Tinuod yun na. No? Kay ang kinabuhi sa kalibutan mubo ra gyud kayo. Pero naay giandam ang Ginoo sa tuwa Pastor Ruel nga kinabuhi nga walay katapusan. Yes. Mao kana ang buot nako o buot nato nga matagamtaman unta sa matag usa. Na-term ni mo na, Pastor, katong Golden Gate. Oh. No? Nga, Golden Bridge to Golden eternity. Bridge. O, nga, ang kinabuhi, bagong kinabuhi, humanining kinabuhi. Yes. No? Kana tinuod ka na, no? Adunay kinabuhi nga walay katapusan nga giandam ang Dios kanato. So buot gyud nato kana nga matagamtaman unta natong tanan. Pero dili man gud kitang tanan ang makaangkon niya na tungod kay naa may dili mutuo og mudawat kang Kristo Jesus. Yes. Kung ikaw mutuo lang unta kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, nan makaapil ikaw niya ng kinabuhing walay katapusan kauban sa Dios. So, ang magapanghinaot kami mga kaigsunan kung nagapaminaw man kamo karon, no? Nga tuuhan gyud nato si Kristo Jesus sa ato. Nga ingon nga tong Ginoo ug manluluwas. Parang dili na ta mag-inihapay og edad dito, mag-ihapa ba kay edad dito nga wala may katapusan. So, mo na atong kalipay gyud, no, nga makatagamtam kitang tanan sa kinabuhing walay katapusan. Bueno, Pastor Ruel, ipadayon birthday ba ito ni Ira de, no? Belated happy birthday, Belated Sister happy Ira. birthday, Sister Ira. O ilakip na to din ha si Jeruel, Yes. o bisan man si Rosel. Og sa Hong Kong usab si Shirley Sumili, nagapaminaw po siya. Si Sir Yeah. Che, no? Amping sa imong pagtrabaho. O bisan man kay Chelo Tambi sa Singapore o kay Pastor Kim Yap, no? Sa Singapore ka na, Pastor Ruel, no? Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon, Pastor Kim. Okay, Pastor, sa dili pa tamo padayon, adunay tay panag-awit. Yes, atong ihatag ang atong panahon, espesyal nga awit alang kaninyong tanan, nga diin ginahatag na gyud nato ang atong kaugalingon sa Ginoo, nga diin full time, nga diin wala na kita gi-reserve sa kalibutan pa, no. Ang uluhan ini, not my will but your will, Lord. Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King
the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do, I am willing to do whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord, you're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do, I am willing to go whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord, you're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. I am willing to do. I am willing to do whatsoever your will in my life. Mga kaigsunan, mao katong awit nga naguluhan, not my will, but your will, Lord. Yes. Salamat sa Ginoo. Okay, sa pagsugod, akong hangyoon si Pastor Freddy sa opening prayer. Okay, mag-aampo ta. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kahapono na usab. Kami magaduol nga kanimo, diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos diya sa imong gahom, sa imong kaalam, ubisan man sa imong pagkabalaan. Nga diin, nagaila kami sa among kaugalingon, Heavenly Father, nga wala kami mamahimo sa among kaugalingon nga kahimuan. Ug nga nagkinahanglan kami sa imong gahom ug kaalam. Nagkinahanglan kami sa tabang sa balaang Espiritu, sa tanan nga among pagabuhaton karon. Nga kini maghatag lamang og himaya ug dungog nga kanimo. Tabangi ang imong alagad, si Pastor Rowell, ako, si Dejewel, Nanti, bisan man si Gister, nga din ang among kinabuhi, Heavenly Father. Mahimo kini nga gabayan sa panalangin. Niadtong mga katawhan nga nagasunod nini nga programa. Mahimo kami nga panalangin o instrumento sa panalangin o instrumento sa kaluwasan sa nagkinahanglan og kaluwasan. Among itugyan kini nga panahon sa dihang magatudlo kami ni Pastor Rowell, nga diin dili kami ang maga-istorya niini, ginagamit lamang nimo ang among baba, kundili nga ang balaang Espiritu mo ay magapakig-istorya sa matag usa nga nagasunod og nagapaminaw niini nga programa. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahayit kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu, sa mga lutahan og kauyukan, ug mutungkad sa mga unahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Bueno mga igsoon, ani agyapon kita sa atong pagtuon sa gitawag og pastor teacher. Remember nga ang ato ang topiko mao ang gitawag og 10 permanent gifts. No, sa ganito, pastor teacher, evangelist, teacher, helps,
ministry, mercy, giving, exhortation, governments, and ruling. So nakakita sa number 1 nga mao ang pastor, teacher. Atong padayonon, Pastor Fred, ang ato ang topiko nga gibiyaan sa milabay nga Sabado. Okay. Na kita sa kinatapusang bahin ni ini, no? Na sa letter T, no? Yeah, magapanghinaot kami kaninyo no nga naa kamoy nakatunan sa milabay nga mga duha ka Sabado may tungod sa gasa nga pastor teacher. Yes, pastor magtutudlo. Ug unsa ka importante ang pastor teacher nga diin ang iyang gasa maugyod ang pagpakaon sa pulong sa Dios sa matag iglesia, no? Yes. Okay, padayon Pastor Well. Okay, salamat Pastor Fred. Natakaron sa letter T. The pastor teacher should teach the word of God eisegogically, categorically, and exegetically. No? Unsa daw to? The pastor teacher should teach the word of God eisegogically, categorically, and exegetically. No? So, the essence of hermeneutics demands that we approach any study of the Word of God from 3 perspectives. The historical, mo na ang gitawag og eisegogics, the doctrinal, categories, and grammatical, exegetics. Yeah. No, mao na ang approach, no, sa pagtudlo sa pastor teacher. Yes, tinod ka na Pastor Well, no? Importante gyud kining tulo, ICE methods, gitawag kini siya ICE methods, Yes. acronym siya, no? Oo. Ang I stands for Isagogics. O kana naghiskot may tungod sa history of the Bible. Yes. Dapat well known kita sa history of the Bible. And then categories, that means the doctrinal of the Bible, doctrines of the Bible. Yes. And then number 3 is exegetics, the grammatical of the Bible, Yes. the grammar, no? Oo. The grammar, the syntax, and the etymology. Yun. Kana importante kana nga una kita maka-explain pag maayo sa pulong sa Dios, gikinahanglan aduna kitay background sa history, sa category, ug bisan man sa exegetics nga mao ang gitawag nato Grammar. Yes. Sige Pastor Well, padayon. Salamat Pastor Fred. Adto na kita karon sa number 1, no? Remember unsa ito? ICE method ni. ICE method, guys, good sa eisegogics, categories, o exegesis, no? So, ato kita sa number 1, ang gitawag og eisegogics. Unsa man na siya? Is a word that has all about disappeared from English language dictionaries. It is from the Greek is, E-I-S, into, and ago. To lead in English, and isagog is an introduction. Isagogic is defined in 1955 Oxford English Dictionary as introductory studies, especially that part of theology which is introductory to exegesis. No? Eisegogics is the study of historical and cultural background of the Bible, ay biblical passages. So, mao day na ang kutayuan, Pastor, sa eisegogics. Nagatuon siya sa historical, cultural background of passages. Tinod ka na, no? So, the Bible must be interpreted in light of the time in which it was written. Tungod kay all scripture was written for every believer. Makita sa 2 Timothy 3:16. But not all scripture was written to every believer. If our goal is to understand what the writer wanted his readers to understand, then we have to know something about history.
Mao gina importante gina siya Pastor Rowel, no? Ay, lisod kayo ug wa ka kabalo sa history, Pastor, no? O Oo. kisay gisulatan Oo. o kisay dili wala gisulatan. Pareha gud niya ng history Pastor Rowel o nganong mga Roman soldiers ang nagpalansang ni Jesus Christ dito sa cross sa Calvary. Ngunta naman sila ato sa Israel, nasod nga Israel. Oo. So kinahanglan mahibuluan nato nga history nga during that time ang Israel ubos sila sa pagdumala sa imperyo sa Roma. Busa kinahanglan mahibalo gyud ka sa history og nganong nahitabo kadto niya ng panahon na nganong na historical background ngayon ana tungod kay importante ang history bago nimo maklaro ug masabtan ang gitawag natong pulong sa Dios. Pareha natong history sa Noah's flood. Nganong adunay flood sa tibuok kalibutan. Kinahanglan mahibaluan nimo ang history nga tungod sa pagkamakasasala diay sa tawo sa tibuok kalibutan nitong panahon na busa gihukman sa Dios sa lunop ang gitawag nato ang kalibutan. Ang Sodoma ug Gomora ug nganong nga gisunog ang Sodoma ug Gomora ug ang uban pa mga silingan nga mga lungsod tungod kana siya sa kasaysayan nga grabe ang sala sa mga katawhan sa Sodoma ug Gomora during that time nga diin ang gitawag nato ang heterosexual ug homosexual mo'y nagpalabi sa ilahang nga dapit. Yes. Bisan man gani ang fornication. Ug busa kinahanglan masabtan nato ang history bago kita may clear nga perspective o pagsabot sa pulong sa Dios. Sige Pastor Rowel, Pastor Rowel. Mao kana ang purpose sa Isagogics, no? Study of historical, cultural background of Bible passages, no? So mao to ang gitawag og Isagogics. Okay, number 2, ang categories, no? A category is a specific area of Bible doctrine. The Bible is one book inspired by one Spirit, which one unified message progressively revealed. To fully understand the biblical teaching on any subject, we must take into consideration all that the Bible has to say on that subjects. Tinod ka na, no? Mga categories ka na siya, no? Naay mga example ni actually naay mga uban nga mga example din no? Pero ang pinakanindot nga example nga mong maihatag na kaninyo ni Pastor Rowel kining gitawag natog sanctifications, no? Or righteousness. Sa Bible ginatudlo nato kanang 3 kinds of righteousness. Yes. Categories kini siya. Halimbawa, positional righteousness. Ang positional righteousness na angkon ka na sa usa ka tawo nga nagtuo kang Kristo Jesus. O gihatagan siya niya na ang pagkamatarong. Mao ka nang nakaluwas sa tao. Ang ikaduha, kining gitawag na itong experiential righteousness. Mao kining pagkinabuhi sa usa ka tawo nga nagsunod siya sa kabubuton sa Dios sa matag minutos siyang kinabuhi. So nagkinabuhi siyang matarong. Mo kana ikaduha experiential righteousness or sanctification. Or sanctification. Ug ang ikatulo kanang gitawag natong ultimate righteousness or ultimate sanctification. Nga di nato makita maangkon ka na sa usa ka magtotoo didto na unya sa eternity. Yes. So kana siya gitawag kana nato siya og categories. 3 categories of sanctification or 3 categories of righteousness. Do aduna pay lain niya na nga righteousness pero wala na to gi-appeal tungod kay nag-describe kadto siya like for example self-righteousness. Ang self-righteousness wala na to gi-appeal din kay nagisgot ka na siya sa another side sa negative sa gitawag na to spirituality, no? Na self-righteousness, na human righteousness. So nag-focus lang kita sa tulo nga kanang gitawag na to positional righteousness, experiential righteousness of ultimate righteousness. Pero makita nimo sa Biblia nga naa di ay gitawag human righteousness. Makita nimo sa Biblia nga naa di ay self-righteousness, no? Para itong mga parisyo, no? So,
gitawag ka na siya og categories. Categories. Napay ubang mga example din ha. Siguro Dagan kayo. mahatag ni Pastor Rowell kining ubang pang mga example. Para po maghisgot ta og 3 categories of personal sins. Oh, tinod ka na. No? Unsa man na siya ang gitawag og mental, verbal, ug overt. Overt. No, Oh. mao na siya ang Sa personal sins. sa personal sins. O sa 3 kinds of sins pag yun. Oo. Itong gitawag na to inherent sin, Adam's original sin, and then personal sin. Ang personal sin, muna itong gi-explain ni Pastor Rowell, katong mental, verbal, or overt. So, kini siya, mga categories ni siya, no? Mga doctrinal categories nga dapat masabtan sa tao, nga pag adto nimo sa Biblia, pag makakita kag sala, unsa nga klaseng sala ni? Yes. Mental ba ni? Verbal ba ni? Overt ba ni? Para nang wadto pug ka og kuan. Hisgot og baptism. Nga, baptism. Every time nga mo pakli kasi mo Biblia, Makabasa kag makita bautismo. baptismo niya. Sa pagtuon ba adunay siyam ka klase ang bautismo. Tinuod na. No, adunay ritual, no, nay water baptism. Oo. No? So under ka na siya sa categorical. Yeah, kay sa Matthew Tulo. 3:11 pa lang daan, tulo na ka klase ang gisgutan din nga bautismo, no? Kanang gitawag na to baptism of water, baptism of fire, baptism of the Spirit. So, dapat sa pagbasa nimo na makabasa ka niya na og baptism, imong tanawon asa ni ining siyam kay siyam ka klase ang bautismo sa Biblia. Katubang bautismo sa tubig o katubang bautismo sa espiritu nga wa nagkinahanglan tubig. Na hinumduman na to mga kaigsunan ha, ang bautismo sa tubig dili ka tumuwa o makaluwas, no? Yes. Dili makaluwas ang bautismo sa tubig. Igo lang to nga nagsunod kita sa kabubuton sa Dios sa pagtuman sa kinatibuk ang kabubuton sa Dios. Oo. Apan dili ka tumo ang makaluwas. Ang baptism of the Holy Spirit mo ang Mo to makaluwas na makaluwas. to. Oo. Katong wa nagkinahanglan tubig. Katong mituo kita kang Kristo Jesus ug tungod niya na ang balang espiritu nagbautismo ka nato into Christ ug ang balang espiritu misunod usab sa atong kinabuhi. So mo kanang importante nga masabtan nato ang gitawag mga categories or doctrinal orientation. Yes. Sige, Pastor Rowell. Okay, salamat Pastor Fred. Mo na nga importante po gayning pagtuon nga gitawag og categories. Oo. No? So unsa itong number 1? Ito na nato ang Isagogics. isagogics. Sunod ang categories. Number 3 ang gitawag og exegesis. Okay ni. Nindot po ni. Exegesis. Exegete is from the Greek word ek means out and higumai to lead out or go before. To exegete is to lead or bring out of a passage what is there. Exegesis refers to the grammatical study of the Word of God. Exegesis means you study the grammar, the syntax, and etymology of the words. This means the study of individual words and of how words are put together in sentence and paragraphs. Because the Bible is inspired by God, the Holy Spirit, every word in the Bible is important. Amen. So, Tinawagin ka na, Pastor Rowell. yes. Yeah, naigibutang nga example diri Pastor Rowell, pero ang pinaka-usa ka butang mayo nga atong pagatunan kanang episodos 8 ug 9 Pastor Rowell. Oo. Nga ang gisgutan din ha, no? Pinagi sa pagtuo naluwas Luwas. kamo. Yes. O kanang word nga saved ya, no? Pag ingog pinagi sa pagtuo naluwas kamo. O importante kayo ang word niya na mo nang gitawag exegesis o exegetical kay kanang word nga naluwas kamo sa unsa na nga klase nga kasi naman tayo mga tenses, no? Ug ang word nga naluwas kamo is a VAD naman na din ha. Nagpasabot ka na siya sa gitawag na to aorist tense, Pastor Rowell, no? Nga ang gisgutan din ha nga sa dihang naluwas ka karon ug hangtod sa walay katapusan luwas ka na gyud. Yes. So grammar ka na siya, importante nga masabtan nato ka na siya. Kay kung dili nimo masabtan ang grammar niya na moingon nang kag pinagi sa pagtuod na luwas ka mo.
O sige, naluwas na ko. Pero ug magmakasala ko, adi na po ko luwas. Adili na siya tinuod. Kaya ang grammar nga gihisgutan sa Episodo 8:9, kanang word nga save din ha, no? Suditso in Greek man na siya, no? Ang buti pasabot niya din ha, nga kanang nga kaluwasan nga naangkon nimo, dili na gyud na pwede nga mausab pa. Dili na mabakwi. Dili na siya mabakwi. Hangtod sa hangtod na luwas ka na gyud. Kung magpakasala di siya, well, mawala niya ang reward in eternity. O ang fellowship. O ang kahimtang niya, ma-out of fellowship siya sa Ginoo, disiplinahon siya sa Ginoo. Yes. Pero positionally, in Wala Christ na. yapon siya. Positionally in Christ siya. Munang positional righteousness na angkon niya, no? So, importante na siya nga mga butang, mga grammar nga dapat natong masabtan. Sige, Pastor Well, mura na pa kay laing mga example, Pastor Yes, Well. tama tong isulti ni Pastor Pedro nga ang the moment nga mituo ka kang Kristo nga imong Ginoo bunuluwas, positionally in Christ jud ka. Kana siya gitawag na siya og permanent nga posisyon nimo diha kang Kristo. Kung magkasala ka, ang mawala sa imuha dili ang kaluwasan kundi ang imong fellowship, no? Ni out of fellowship ka. So ang unsa tawag na kung nahigawas ka sa kabuton sa Ginoo, gitawag ka na siya og temporal fellowship. Temporal fellowship, So, no? wala ka sa kabubuton sa Dios ni ana. So, ning out ka sa fellowship sa Yes. Ginoo. Ora ni mawala, Nawala ka. Pero ang imong kaluwasan, naagyapon ka. naagyapon. Ang nawala lang sa imo anang tungura, Ang- ang imuhang panagsandurot sa Ginoo kay tungod sa imong personal sins. Okay, so mao na ang gitawag og exegesis, no? Yeah. Unsa itong exegesis is from the Greek word ek, means out. So exegesis refers to grammatical studies of the word of God. Yeah. Ang gisgutan ba din ha, Pastor Well, no? Sa exegesis, the grammar, the syntax, and the etymology Of the the word. words. So, hinumduman na to nga sa exegesis, kining tuloy importante ni kining grammar. Yes, ato na nag-explain. Ang syntax, either unsa man kana siya, comma, period ba kana siya, exclamatory ba kana siya, o unsa ba? O kining etymology of the words, importante ni siya. Kay nganong importante ni the word etymology means the origin of the word. Tungod kay kung wala na to masabti ang origin of the word, wala kita mahibalo nga sa unang panahon gisgutan ka na siya nga word ug sa atong panahon karon na nausab na ang meaning niya, Pastor Well. Oo. Mao ka nang importante nga i-dig up na to ug unsa gyud ang original nga pulong niya na kay ang dagan sa panahon baya magkausab-usab baya, no? Yes. Halimbawa sa unang panahon ang pulong nga kanang gitawag nato og gay, kanang gay, Pastor Well, sa una kalipay na siya, Pastor Well. Pero karon bakla na, no? Bakla na ang iyang pinakadali nga pag mo kag gay, bakla na gyud ang iyang istorya niya na, no? So ang Nausog. meaning na evolve Oo. ang meaning, no? Nya pareha ng sa nagdagan ang panahon nakahana ko ba tinuod gyud Pastor Well, no, nga mag-usob ang word, no? Kaysa unang panahon katong nagbugoy-bugoy pa ta, no? Murag wala pa ta sa kalibutan sa mga Kristohanon. Kining atong pangalan nga tawag sa atong amahan, Papa ug Mama man na. Yes. O, giusob na sa mga bugoy-bugoy sa unang panahon, Pastor Well, gihimo na nilang irpat kung Papa. Ermats. Kung Mama, gihimong irmat. So, magdagan ang panahon, nagkausab-usab din siya, no? So, Karon mother na gyud. ang ban, mother. Nagdagan ang panahon, mga usab ang words, no? Munang, parang nga dili kita mawala sa tong pagtuon, mugubak yun kita ngadto sa origin of the word, o unsa ang original. Mo nang nagkinahanglan yun kita Grego o Hebro o Aramaic, kay mao man kana ang pinaka-original yun nga mga gitawag na ito pagsulat sa Biblia. So mga kaigsunan, taas kayong panahon nga mag-study. Mao kining trabaho sa pastor teacher. Mo bitaw nang dili basta-basta ang trabaho sa pastor teacher. Sige, Pastor Well, padayon, Pastor Well. Yes. So mo na bantayanan na to, no? Mo na nga sa atong pagtuon muli kita sa original nga language nga Balik mao kita. ang
Greek ug Hebrews, pastor. Greek ug Hebrew, no? No, balik jud ka sa unsay original meaning, no? So mao na sa isip pastor teacher, kailangan jud kay ta og si tawag ini kana mga reference, no? So Bible reference. Bible reference. History. Yes. Dapat So mao ni ang atong gitudlo nga ICE teaching or ICE method. usa kini siya kabuluhaton sa pastor teacher. Yes. Mao ni nga ang pastor teacher bantayanan kayo manudlo, dili lang pudyot-pudyot, no? So timan-an na to tong three perspectives nga tong gitunan ganiha, no? Ay sa Gogics. Dapat master siya sa history. Oo. Nag-isgot ka na siya sa history. Nya ang gitawag og categories. Nagpasabot nga master siya sa mga doctrinal categories. Oo. Nya ang IC Gogics. Nagpasabot nga master siya sa grammar, sa syntax ug sa etymology. Etymology, no? So kana nga klase nga pagtuon mao na siya gyud ang gitawag og rational, Rational na siya. no? Meaning based on thought. No, kay namay lain nga pagpanudlo sa simbahan nga gitawag og unsay tawag na pastor kanang hermeneutics. Homiletics Homiletics, no? Homiletics man na. Kini ato gitudlo kani hermeneutics man ni. Kato homiletics. Kato homiletics to kanang pakatawon ra ka, pahilakon kanang based on emotion. Pero kining gi panudlo na to karon sa pastor teacher hermeneutics ni. Meaning ang iyang klase nga pagtudlo is How to interpret the scripture. yes, ICE teaching or ICE method. Kung saan pag-interpret sa scripture. Yes. Ang homiletics, well, yun ani mangyapon na siya, no? Kasagaran nagatuon man ang mga pastor sa seminary o gitudluan gyud sila homiletics, no? Ang homiletics kuha mo gula siya. Arts of preaching man na siya, arts of unsaon niya pagwali, no? Mo nagitudluan sila dito. Nausahay lang atong nakita din kining homiletics manggod. Masagulan siya sa atong kaugalingon nga atong kaugalingon nga pamaagi Pastor Or Well. kusog. Atong kaugalingon nga kusog kay gitudluan kita og unsay angin natong buhaton nga makakatawa sila. Mahimong attractive ka mahimo dito. sila nga muhila kung pwede tong pahilakon. Ma-attract sila sa atong gisulti, dili sila katulugon. So kana mo na In short, mura kag one man show dito. no. So pero kung ang usa ka tawo mahimong doctrinal siya, yes, ang homiletics gwapo man na siya, mahimo ma-convert gyapon kana siya sa gitawag natong hermeneutics kung may alam siya sa pulong sa Dios. Pero Yes. usually kung wala siya alam sa pulong sa Dios, ang mahitabuan na katong iyang nahibaluan sa homiletics, mo to'y makita nimo dito sa pulpito, Pastor Rowan. Makita nimo siyang dagway, the way how he teach, ang katong gitawag na to, mga prinsipyo nga iyang natun-an dito sa gitawag principles of homiletics. Yes. Sige, Pastor Rowan, padayon, Pastor Rowan. Whereas kaning gitawag hermeneutics, no? Wala yun. Mura ni siya o kuan jud kanang thorough study, in-depth study. Purely gina siya, gitunan ang history, ang category o ang exegetical sa Word of God, kunya iyahang tudlo. Mo nang hermeneutics. Unang hermeneutics. How Okay. to study the scriptures. Yes. Okay, so diri lang takutob sa number 1 nga pagtuon pastor teacher or pastor magtutudlo. Okay, ato na kita sa ikaduha nga gasa, mao ang gitawag og evangelist. No? Adto na kita karon sa evangelist number 2. O kini ako na ning ihatag ang higayon kang Pastor Fedi. Yes, hinumduman na to mga kaigsoon, no? Salamat day Pastor Roel, no? Hinumduman na to nga nagtuon kita karon sa napulo ka permanente nga mga gasa. Ug humana kita sa pastor teacher nga nahibalo kita og unsa kadako ang responsibility sa pastor teacher sa iglesia. Unsay dapat niyang buhaton, unsay iyang itudlo, unsay iyang motibo, unsay iyang responsibility as a pastor of the church. Yes. No, hinumduman na to, dili siya ang nagpili niya ng aga sa Pastor Roel, no? Yes, dili gyud. Nga mahimo siyang pastor, kundi ang balang espiritu mihatag niya og gasa at the moment nga mituo siya kang Kristo tama. Jesus. Og na-discover lang niya ang iyang gasa later. Later sa Nga diya pastor, nga
nagtubo na siya. Oh, sadyang Mo- nagtubo na siya. Mo day Pastor Pet, nakita na ko ang kabugaton sa pastor teacher ba. Oo. Mo day sa qualification ng pastor teacher. Dili gyud ay qualify ang new converts nga mahimong pastor dayon siya. Kay kinahanglan pa siya o Kay grabe inores yang pa siya. obligasyon, no? Dapat mutubo sa siya under the teaching ministry of the pastor teacher. So samtang membro siya sa usa ka local nga iglesia, dapat maminaw siya sa pastor teacher, and then magatubo siya, masabtan niya ang tanan nga mga prinsipyo sa Biblia. And then sadyang masabtan niya ang mga doktrina, masabtan niya ang spiritual gifts, og dito masayra na niya og unsang iyang gasa. Yes. Kaya di ka pwede nga muadto ka sa usa ka buluhaton nga wa nimo mahibalo eh. Oh, Wa gani ka kahibalo sa imong gasa, pastor teacher ba ka? mao gyud. Nya muditso na kaingon nga pastor ka, no? So kinahanglan masabtan nimo ang imong gasa kay masayra man nimo sa imong kaugalingon na Pastor Well, no? Nga ganahan jud kong mag-study. Well, kung ganahan kang mag-study, probably ang imong gasa either teacher or pastor teacher. Yes. Oh. Kay ganahan kang mag-study. Pero kung dili ka ganahan mag-study mga kaigsunan, ay yung pamugos nga mahimo kang Oh. pastor. Mao gyud. Dili gina pastor imong gasa. Naala ko inumduman pastor sa una. Na nalibog jud ko unsay akong gasa gyud Lord, no? Kay siyempre sa Ulas Baptist Church 1985-86 nagjanitor na ako dito. Oo. Ya sige na ko kadungog sa mga pulong sa Pulong sa Ginoo. Ginoo. Hantod na nabalik na pud ko sa Spring Baptist Church. Nagjanitor na pud ko dito. 1993 na to, pastor. Oh. Yes. Ya sa sige kong paminos pulong sa Ginoo, ko Lord unsa jud kay kong gasa Sige, Lord. imong No? gasa. Unya karon ako'y desire nga mutuon. So murag programa pud ko sa laing pastor dito sa laing area sa pagpaglihok sa lawas ni Kristo. Pero akong desire nga gwapo. Gusto ko mo sit in Lord. Oh. Mo na. Oh. Usa na siya kailhanan nga nakay desire nga magtuon. Oo. Oh, nagpasabot nga posible nga pastor teacher pero dili pa yung nga So kuan pa to pastor? 1994 pa to. oh. Pero dili tanan nga na-desire nga maminaw no magtuon nga pastor teacher ang Yes. gasa no. Ang iya para sa spiritual growth Oo. niya, nga masabtan niya. Pero once nga masabtan na gani nimo kasi magatubo na gani ka, yun mo kung mahitabo ni Pastor Well. Sadyang nagtubo na ka sa pagkahamtong, ang Diyos ready nang mugamit sa imuha, ipahibalo yun niya sa imuha ang imong gasa. Yes. Mabito nang naputay subject din nga how to discover your spiritual gift. Yes. Kaya dili pwede nga muadto ka sa panggubatan nga pag adto nimo sa panggubatan, dili day ka sundalo dito. Oo. Lisod no? Niapil ka gubat dito nya dili day ka sundalo, mamatay ka dito, kaswalti Ay, oo. ka dito. Mao gyud. Kinahanglan pag abot nimo sa panggubatan, ningadto ka sa panggubatan tungod kay sundalo kay Yes. gyud ay. Oo. Mao po ni sa tuwa, una ka mo apil sa mga buluhaton, dapat sayro nimo og unsa ang imong gasa. Yes. So, Mao gyud. Mao na dapat- nga kuan gyud. Itugyan gyud yan po sa Ginoo unsa gyud nga gasa. Oh, yeah, no? tinod ka na, no? Moto 1994 pa to Pastor Ped. Oh, karon. Moto nga gi-grant sa Ginoo. Minyo na ko. So karon na Year sure na 2000. sure na jud ka pastor. Naka-eskwela na jud ko. Oh. Kadungag og pagtuon sa Bahis Grace Ministry. Okay, oh. Sayra na nimo. Oh, moto nga ay Na. mao gyud ay ang plano sa Ginoo. Pastor. Unya, teacher nag-enjoy gyud. na ka sa pag-study. Yes. Sa grasya sa Nag-enjoy Ginoo. na ka sa pagtudlo. Yes. Nya effective ka. 18 years na sa Grace Christian Church of Panabo. So effective. Yes, sa grasya sa Ginoo. Basta No? mao gani imong gasa, effective kag yun. Nakay kalipay. Nakay kalipay. Para atong kuan Pastor Ped. Usa ka farmer nga human siya paniud to, nagpahulay siya nya kita siya clouds bang nagporma og P og C. So, Yeah. abi niya nga mundang siya pagka farmer kay preach Christ man daw kay kita mo siya clouds nga murag PC. Ayay. Dili mo dito may plano sa Ginoo nga mag preach Christ siya. Ang plano day nga more plant corn pa dayto. So dili day ang plano sa Ginoo nga magpastor siya. Farmer gyud ay gyapon siya. Usahay magunahuna tag mga signs no ug unsay ato ang espirituhanong gasa dili nga nana no. Nagundang siya Actually, pananom. ang sign gyud sa espirituhanong gasa nga masabtan nimo mao nga nagtubo ka sa pagkahamtong, nagtubo ka sa doktrina ug sa nagtubo ka sa doktrina, giampo nimo na sa Dios
gipangayo nimo sa Dios ug unsa imong espirituhanong gasa para nga magamit ka effectively. So kana niya na i-reveal sa Dios nga kanimo o makita nimo og asang dapita nga malipayon ka. Yes. Kung malipayon gani ka nga magsilhig nga bisag way nagtan-aw sa imuha, nagpasabot imong gasa help. Mao di si Pastor si Brad Nanti ba? Oh. 18 years na nga nagapanghinlo simbahan. Oh. Nya later on na, sa diya nga kadugayo na siya sige paminaw sa pulong sa Ginoo. Na siya desire nga magtudlo na po sa pulong sa Ginoo. O karon nanudlo na. Oh, well, wala ta kahibalo ana no kung unsa ang gasa gyud ni Brother Nante is pastor teacher, no? Pero nagsugod siya sa janitorial nga services, no? Oo. Nga din naglimpyo-limpyo siya dito. Atong panahon na gitawag ka to Pastor Well og grace function. Sa wala pa ni masabti ang iyang gasa, nangalagad siya sa ubang mga area, gitawag ka to og grace function. Pastor, ang grace function rewardable gyapon. Yes. Basta ginahimo nimo na buhaton nimo na as unto the Lord, yes. no? Ang tanang butang nga imong pagabuhaton para sa kahimayaan sa Dios, nana say ganti. Pero mas effective jud ka nga magbuhat sa mga buluhaton sulod sa imong gasa. Amen. So mo na importante na. So nahumanan na to ang pastor teacher ug anhi kita karon sa ikaduha nga mao ang evangelist. Now mga kaigsunan, importante nga masabtan nato kini siya. Kay kini ba yung evangelist kung imong pagatan-awon kini siya, kasagaran ini mga known gud kay ni sila, internationally known sila, no? Sikat ni. Tungod kay basta evangelist manggod Pastor Well, maayo jud kang mamaba ni na Pastor Well. Murag si Billy Graham ba? Kana Billy Graham evangelist man gina siya, no? So maayo kang mamaba nga sa imong pagsulti nga to sa daghan kay mga katawhan. Makahilak jud ka. Masabtan gud nimo ang mayong balita. Yes. O mudawat jud ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Kasi ang evangelist, ingunani mo gud ang evangelist, no? Master sila sa gitawag gospel. Master sila sa evangelism. Mao na ilang porte. Og atong nakita, gawas niya na daghan sila mga words nga diin mahimo gyud nila nga ang usa ka tawo makasabot sa maayong balita ug motuog ang Kristo Jesus. Yes, nya labi nang modulated imong tingog. Oh. Mga kaigsunan. Oh. Yeah, kabalo na sila na ang ilang action, ang facial expression nila, well, kuan kay na attractive kay na sa katong mga nagapaminaw. Now karon dinhi kita no sa sunod nga permanenteng gasa nga mao ang gitawag natong evangelist, no? Yes. Now dili uban evangelist, no? Evangelist. Bagko sa pastor na. Naday evangelist pastor, no? Na may nagauban-uban pod. Nagauban-uban sa evangelist, no? So kini evangelist gini siya, no? Makita sa Ephesians 4:11. Meaning one who announces glad tidings. Good news. Morning bot ni pasabot Pastor Well, one who announces glad tidings. Mao kining usa ka tawo nga nagapahibalo sa maayong balita maytod kang Kristo Jesus. Mo kanang makita sa 1 Corinthians 15 1-4. Mayong balita may tungod sa kamatayon ni Jesus Christ, may tungod sa iyang pagkabanhaw o may tungod sa iyang pagkayab sa langit, no? Mao kini ang ginawali sa evangelist. Number 2, an evangelist preacher gikuha kini sa Griego nga pinulungan nga keroso of the gospel, no? Teacher of the Christian religion. Now, ani kita sa sunod B, this is a person who has the supernatural ability to proclaim the gospel of Jesus Christ to unbelievers. And C, unbelievers trust Jesus Christ as Savior. Yes. So yun na mong guni Pastor Roel, no? Ang kalipay gud ning evangelist nga makita niya nga adunay tao nga maluwas. Makakabig og kalag. Mo gini yang kalipay Pastor Roel. Mo gyud ang trabaho sa evangelist. Pag musangyaw siya niya na, ang gusto gyud niya nga maluwas na gining tawhana. Madala niya sa tiilan sa Ginoo nga dili siya maimpierno. Yes. So muna ang iyang kaisog niya na Pastor Roel, bisan magdaghan kayong crowd din ha, wa siya nagtanaw sa unsa kadaghan nila din ha, kundi ang iyang gitanaw ang kalag sa matag usa nga magkakaplag sa kaluwasan. Nasay kahangawa Pastor? Nasay kahangawa. Yes. Og atong nakita ang tao pod nga positibo niya ng panahon na sa pulong sa Dios, maminaw sa iya, ma-attract og motuo kang Kristo Jesus.
So mo ka na, no, ang evangelist, no? So this is a person who has the supernatural ability to proclaim the gospel of Jesus Christ to unbelievers. Yes. And see unbelievers trust Jesus Christ as their Savior. Mo ka na, no? An evangelist is a person, therefore, this gift is a person. No. Now, adunay gisgutan din ni Pastor Ruel, importante po ning masabtan, no? Pareha po ni sa pastor teacher. Ayang gisgutan, this gift is not given to women. Na hinumduman nato, no? Gitudlo nato atong milabayng mga Sabado nga ang pastor teacher is not given to women, no? Yes. Ang pastor teacher, ang pulong poimen, didaskalos means pastor teacher sa English, naghisgot mahitungod sa masculine. O buti pasabot lalaki, no? So wala kini siya gitugot sa babae. So diri po ang evangelist, this gift is not given to women. Pero pwede ang mga babae nga manangyaw. Yes, kay sa ato ang ambassadorship matag magtotoo pwede manangyaw. Yeah, kitang tanan pwede tang manangyaw. Yes. So sa atong pagsangyaw niya na kanang gitawag nga evangelism, dahil na siya sa word nga evangelist, no? Ang evangelism pwede magtrabaho ang tanang mga magtotoo, magsangyaw, no? Pero ang evangelist pwede nga dili pwede siya nga nagtrabaho niya na pero wala nagpasabot nga evangelist siya. Yes. Nag-evangelize siya. Yeah. Nagsangyaw lang siya, no? So pwede ta nga magamit niya na. Ug mo ka nga epektibo man lagi kay ni siya nga manangyaw, babae man ni siya. Well, ang pagsangyaw simple man lang, trabaho man sa balahang espiritu nga makasabot siya sa gospel ug motuo siya kang Kristo Jesus, dili man effort nato. Kundi trabaho sa balahang espiritu, pag-convict sa usa ka dili magtotoo, ngadto nga mahimo siyang magtotoo ngadto kang Kristo Jesus. Yes. So this gift is for man and not given to women. So ato nakita din ano, importante. Usay makaingon kita ba, unsa man ning sistema ini nga sa pastor wala ang babae, sa evangelist wala pud ang babae. Unsa man ni discriminatory ba ning kuan Bible? Now hinumdum ato mga kaigsunan nga atong nakita dinhi ang babae manggod atong nakita, no? Hinumdum na to kay Adan o kay Eva, ang pinaka-weak visa nila dito mo gyud si Eva, no? Atong nakita nga si Eva ang unang natintal gyud, no? O atong nakita din nga ang Dios ginahatag niya ang pagdominar gyud ngadto sa gitawag natog mga lalaki. Now, padayon kita. Distinction between evangelist and evangelism. Evangelist is the gift. So sa ito pag-gasa ng evangelist. Evangelism is the work. Ngunay dapat masabtan. Importanteng masabtan, no? Tanang magtotoo, pwede evangelize. Pwede. Pwede. Pero ang evangelist is the gift. Gasa gina siya. Mahibulong ikaw nga nganong mang epektibo kay siya, kay evangelist man siya, no? So ang evangelist, usa ka gasa ka na ang gihatag sa Dios, usa ka magtotoo sa takna nga mituo siya kang Kristo Jesus, and then sa dihang nakakaton siya sa pulong sa Dios, nagtubo siya sa pagkahamtong, na discover niya ang iyang espirituhanong gasa nga evangelist day siya, then maga-function siya sa gitawag bulhaton isip usa ka evangelist. Pero ang evangelism is the work. So kung ang evangelist nag-evangelize siya, nag-work siya. Yes. Pinasikat sa iyang gasa nga evangelist, no? Pero ang evangelism, Pastor Fred, para sa tanan magtotoo. Tanan. Ngano man kay the moment nga mituo ta sa atong Ginoo, nga atong Ginoo maluluwas, aduna tay tulo ka three functions of as a believer. Oo. Number one, aduna kitay itawag og private priesthood. Priesthood, no? Nga kita na aduna tay katungod nga makiginabi sa atong Diyos. Sa Dios, oo. Ikaduha, ang gitawag og ambassador. Ambassadorship. No, mao na ni. Muning evangelism. Ang evangelism nga kitang tanan nga mga magtotoo, malalaki man o babae, aduna kitay duty
sa unsaved people nga mudala sa pulong sa Ginoo. Yeah. Kay mo Pwede. na atong ikaduha nga function as a believer. So, mo na mag-evangelize, good ta. Oh, mo na nga the word evangelize dili but pasabot nga mo adto paglaing nasod. Oh, dili. Dili na. Na, sa silingan na Ang, to. ang simple lang da is as you go. Kung asa lang kaniadto. Asa kang dapita. Na sa imong eskwelahan, sa imong office mate, sa imong neighbor, no? Yeah, kung nagnegosyo ka, Oo. katong mga customer, Yes, masangyawan may opportunity, Kung no? nag-drive ka sa imong mga pasayro, Atag kung trucks, no? nakasabalay, mga silingan nimo, as you go, no? Yes. Wherever you are, no? Mo na ang evangelism bisag asara Mm. kita nang magtotoo na ni nagatrabaho ta. Oh, nagtatrabaho kita niya na. Nawan hita sa sunod. The message of the evangelist focuses on the person and work of Christ on the cross. Yes. Wag yun sila ilaing message, Pastor Rowell, no? Mao gyud ang kaluwasan. Mao lang yun ang Maayong balita. person and work of Christ on the cross. Unsa gibot ni Jesus Christ sa cross. Yes. Para sa kaluwasan sa tao. Opo. Now, importante nga masabtan nato na nga unsam da itong gibot ni Jesus Christ sa cross. Dapat masabtan sa tao. Mo to imong gisayt gani sa 1 Corinthians, no? Oh, Katong 15. good news. Oh, mayong balita. Maayong balita. Nga dapat masabtan gyud sa tao nga si Jesus Christ namatay. Now, mayo ba din ang balita, pastor, nga namatay si Jesus Christ? Well, kung imong tanahon dili mayo, no? Pero ang luyo niya na perting mayo ha, tungod kay namatay si Jesus Christ sa cross, fully nato. Yes. Namatay si Jesus Christ Siya ang sa cross. substitute. Oh, siya ang substitute. Kita man unta tong dapat ilansang sa cross kay kita man ang makasasala. Oo. Siya wa man siya sala. Oo. Pero nganong nahimong mayong balita tungod kay sayang kamatayon sa cross, kita nabayaran niya ang tanan natong sala. Yes. Ug napasiguli kita sa Napasiguli Dios ta. Amahan. Oo. Sa day mituta, sa iyang kamatayon sa cross, napasiguli ta nga to sa Dios. Ang ikaduha, nabanhaw. Banhaw. Oo. Nagpasabot nga nganong mayong balita ang nabanhaw? Yes. Ikaw karon nga nakahibalo ka nga aduna day pagkabanhaw o kung mabanhaw ng usa ka tawo di na gyud mamatay mo kang naday paglaom ang tao. Nga bisan pag mamatay ang usa ka tawo sa kaulahi ang adlaw day banhawon day kini siya ug may kinabuhing walay katapusan. Yes. Amen. Maayo ka ng balita. Unya ikatulo nga si Kristo Jesus mikayab sa langit. Kaya Nganong mayong balita man na siya. Someday ikaw nga mituo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, muadto po ka sa taas. Muadto pa ka sa langit. Kaya ang langit mo ang permanenteng puyanan sa tanan nga mga magtotoo. Our citizenship is in heaven. Makita ka na sa Pilipos 3:20. So, kini mo ni dapat mo ni ang mastery sa evangelist nga isangyaw niya sa mga tao ug dapat masabtan sa mga tao ang kamatayon ni Jesus Christ, ang iyang pagkabanhaw ug ang iyang pagkayab ngadto sa langit. Langit. Nga makita sa 1 Corinthians 15:1-3. Pwede niyo iapit ang verse 4 niya na, no? Okay, padayon kita. So, the message of the evangelist focuses on the person and work of Christ on the cross. And then, ang sunod, the evangelist message focuses on the phase 1 and phase 3 in God's plan for the human race. explain nato na, Pastor. Sige, ma-explain siguro nimo, Pastor Rowell. Nagisgot si Pastor Fede og phase 3 og Phase 1. phase 1. Now, alang sa mga wala nakabalo niya ng the word phase, no? Usa bisay sa phase kanang hutong, Pwede. no? Pwede no. Hotong 1, hotong 2, hotong 3. Kanang phases nagisgot ka na nagisgotan ni Pastor Fede. Bahin mo, no? Nagisgot ka na og 3 phases of God's plan. plan. No? Phase 1, ang unang plano sa Dios kaluwasan. Ikaduhang plano sa Dios mao ang magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton or Christian way of life. Og ang phase 3, nagahisgot ka na sa eternity future. So katong ingon ni Pastor Fede nga phase 3 mo tong eternity future. Yes. O kanang phase 1 Mo nang salvation. mo na ang salvation nga buot gyud sa Ginoo nga matag usa kanato nga buot gyud sa Ginoo makabaton kita og kaluwasan. So mo ka na ang focus sa evangelist, no? Phase 1 ug phase 3. Buti pasabot, ang una niyang focus sa usa ka tawo nga din ihang pagkasangyawan nga makakaplag og kaluwasan. Yes. Phase 1 na siya.
Kay kung makakaplag na siya og kaluwasan, Secure na sa phase 3. secure na siya sa phase 3, sigurado na siya nga adto gyud siya lagpot sa eternity kauban sa Dios. Imo man ingon sa ikaduhang Korinto 5:8, kung wala tining lawasa, nakig-uban na ta sa atong buhing Dios. Yes, tinod ka na. Mao ka nang kasiguruhan, no? Nga kung ikaw naluwas na, sigurado gyud ka bisa man ang phase 2 nimo kung Devastated. wa magkanimaw ang imong phase 2, pero tungod sa phase 1 nimo nga naluwas ka, sigurado nga moambak ka nga sa phase 3, sigurado nga makapil ka sa kinabuhi dito sa eternity. Yes. Nindot. Okay? Nindot ba? Pero mas maayo nga, mas nindot po imong phase 2. Para sa Kay reward. dubling igo. Blessings in time, so rewards in eternity. Importante gina siya ang phase 2 gyud. Ang phase 2 kinahanglan gyud doctrine. Kinahanglan magtubo kita sa pulong sa Dios, kay kana mao na naghatag nimo blessings in time ug reward in eternity, no? Now padayon kita, no? Evangelist has a burning desire to present the gospel to unbelievers. Morning evangelist, no? So kung ikaw namanggoy tao nga siguro ang ilang kinaya bitaw Pastor Roel kanang hinayon. So usually dili ginagasa nila ang evangelist. Kay kining evangelist Pastor Roel kuan gyud ni siya. Active kay ni siya manulti. Murag kuan ni siya, kanang one man show ba? Unya ang iya yung kuan dinhi, ang iyang kalipay ini na siya nagbagabaga nga pangandoy nga mapresenta gyud niya ang mayong balita ngadto sa mga dili magtotoo. Tinuod jud. Napay istorya ni Pastor Ped, kasagaran gyud makita ko sa evangelist pastor murag bagag naong ba. Kanang way uwaw sa publiko. Sa palengke man, sa mga bus terminal. Bisag daghang tapok. No? Kana sila Pastor Roel, wala na gina sila naghuna-huna sa kaulaw. Oo. Dili na kaulaw ang ilang ginahuna niya. Kay gasa mo gud nila. Kay gasa mo gud nila. So, usay mo yung nga kawa na gibagag Pastor, makaingon jud ka na Pastor kay ug dili nimo gasa. Nga mo harong og mga dili sa publiko. Dili mo kaya na. Dili mo kaya. Dili mo na kaya oy. Pero para sa ilaha, wala na sa ilaha. Kay kalipay nila na. Bisan pag inom sila bagag naong sa ilahan niya na dili na para sa ilaha, wala na tungod kay nganuman gasa nila nga ipresenta nila mayong balita ngadto sa kinahanglan kaluwasan. Bas paborito nila ang daghang crowd. Muna sa mga corner, sa mga mall, na sila dinha. Kay gasa mo gud na nila, no? Yes. So, ayaw katingala na nila kung asa na sila. Kay sa panahon sa iglesia, nagyoy evangelist. Nagyoy gasang evangelist, no? So, diri nagaingon, evangelist has a burning desire to present the gospel to unbelievers. So, nagyoy sila, atong makumpara, Pastor Roel, no? Ang pastor, nasa burning desire to study para mapakaon niya ang iyang karnero. Mga magtotoo. Sa ito pala, higit ang iyang gasa, no? Ang evangelist, nasa burning desire nga mapresenta ang mayong balita ngadto sa mga dili magtotoo. Yes. So, laylay sila audience, no? Lain. Ang pastor teacher, ang iyang audience, ang mga luwas na nasa simbahan. Nga mutubo sa espirituhanon. Nga mutubo sa espirituhanong bahin. Unya, ang evangelist, ang iya pong burning desire, katong nga dili magtotoo, nga masangyawan sa mga balita para mahimong maluwas, ug madala niya sa iglesia patuduan sa pastor teacher. Yes. So, one body gini Pastor Roel, tinabangay gini siya. One kayo kanang walay overlapping. Walay overlapping. So muna nga dapat ang si tawag ana kanang teamwork. No? Tinabangay gyud mo nang one body lagi. Mo nang dili ka pwede, mo nang giingon din sa 1 Corinthians nga dili pwede makaingon ang mata nga mas importante siya sa iyang baba. Dili gyud. Di pwede makaingon baba mas importante ko kaysa akong tiyan. Nyamingon po ang isang kining lubot wala gyud ni siya pulos. Di ka makasulti niya na. Kining tanang bahin sa lawas na to may pulos gyud ni siya. Kaya ang lubot og dili mo libang lagom tanan. Damay tanan, no? Pero ang mga kaigsunan, joker po na itong higala dito, no? Well, kini naghiskot ni sa tanang parte sa atong lawas, nga ang parte sa atong lawas, importante gyud. Walay usa nga dili importante. Kini napulo kaya permanenteng gasa, importante gini sa lawas ni Kristo Jesus. Yes. Nga ang buti pasabot, ang tanan galamito ni siya. Na pastor teacher, na evangelist. Karon padayon na to ning evangelist.
Ngayon din evangelist should be a member of a local kadali. Comparing the work of an evangelist with the work of a pastor teacher. Evangelist presenting the gospel to unbelievers for salvation. Mao ka ng trabaho sa evangelist. Pastor teaching the whole realm of doctrine to Christians for spiritual growth and maturity. So laylay gid sila function. Laylay sila function. Now, evangelist should be a member of a local church. Yes. And they must grow to Christian maturity under their right pastor teacher. Ang evangelist de Pastor Ruel, Tapos siya pastor teacher. ginahanglan membro siya sa pastor teacher. Nagafunction siya sa field, pero muli gyapon siya matag Domingo sa iyang local church. Sa iyang church. Kay nay pastor dito nga mopakaon niya sa pulong sa Dios. So pagtubo po siya espirituhanon. Nga mahimo pud siya nga ma-energize siya sa pulong sa Dios. Og the more nga ganahan siya nga magawali sa pulong sa Nindot, Dios. no? Walay conflict of interest. Wala. Dili pwede sila magsapaway. Dili gyud. Kay lahi-lahi man sila nga gasa. Yes. No, sunod din nagaingon. Evangelist primary target are unbelievers for salvation. Yes. Now, it is not the purpose of the evangelist to strengthen out the church. So dili niya trabaho na Pastor Ruel, no? Yes. Ang pagkurik ug pagpalig-on sa iglesia, Dili. kundi trabaho ka na sa pastor teacher. Yes. So dili trabaho ka na sa evangelist. Opo. And then sunod din nagaingon, only on a rare occasion the evangelist assume the role of pastor teacher. So naay panahon nga pwede siyang mag-assume sa role. Halimbawa, wala ang pastor teacher. Oo. Kung wala ang pastor teacher, pwede siyang maka-assume. Pero only temporarily until the church right pastor teacher is provided by the Lord. Yes. So sa ito pa, Wala lang siya substitute. yun na yung mahitabo. Kung kini nga iglesia pananglitan, wala pa siya pastor teacher, no? Kung wala pa siya pastor teacher, ang evangelist pwede siyang makatudlo dito, temporarily lang, Yes. no? And then sa dihang miabot na ang panahon nga naay gasa nga may pastor teacher nga gasa, i-turn over niya na Pastor Ruel. Kay inanganong i-turn over niya, kay dili man na iyang gasa. Dili na gasa. Kuan lang siya, grace function lang man siya to. Grace function lang to siya nga. Wala may pastor, so pwede ko nga makatudlo diri sa simbahan. Yes. Anyway, naampun siya nakatunan sa pagtudlo sa pastor, Yes. so pwede siyang makatudlo dito. Kaya ang salvation is basic principles man. So, yun ani ang evangelist, no. Now sunod, a man with this gift may work a secular job like many other local church members. So, pwede ni, ang evangelist Pastor Ruel, pwede ni siyang magtrabaho. Yes. No? Kay lahi man ni siya sa pastor, ang pastor, namanggit siya sa simbahan. Pwede man siyang nara sa focus sa simbahan. Yes. Pero kining evangelist, kay membro man siya sa simbahan, pwede ni siyang magtrabaho. Pwede gyud. Pwede. Pero, kung ang local church kaya na nga makasuporta sa iya, nga maka-function siya sa iyang buluhaton, mas nindot Mas po kayo. no? Kung ang church able gyud. Pareha sa pastor teacher nga masuportaran sa iglesia, mas labing maayo. Yes. Ug kung ang iglesia kaya nang makasuporta sa evangelist para maka-function siya pag maayo sa iyang buluhaton, mas labing maayo. Mga igsoon kasi si Pastor Pede, si gisgot og iglesia, ang iglesia gisgutan ni Pastor Pede, Simbahan. ang simbahan, or ang church. Basi ma-misinterpret ninyo. Tinawad ka na. Importante nga masabtan nato ka na siya, Yes. no? Now, asa naman tayo ni Pastor Ruel? Dari na ta sa letter K. Letter K. The mature evangelist who wants to teach all the time may not have the gift of evangelist, perhaps the gift of teacher or the gift of pastor teacher. Na hinumduman nato ni siya mga kaigsoona, no? Kinahanglan ma-identify gyud lagi nato ang atong espirituhanong gasa. Mo importante. Kay basin unyag ingunan ni ang mahitabo, no? Kung ang usa ka evangelist maghamtong na ni siya, and then who wants to teach all the time may not have the gift of evangelist, basig dili evangelist ang iyang gasa, no? And then madiscover kay siyempre kaning pas evangelist nagauli magyapon ni siya sa iyang simbahan. Nagatuon magyapon ni siya with sa iyang pastor. Oo. So matubo po ni. Kinahanglan motubo gid siya. Oo. So kung mahitabo nga ganahan na siyang magtudlo, Oo. posible ang iyang gasa is teacher, either teacher siya or pastor teacher.
Oo. Sa kadugayon niyang Sa kadugayon pagtuon. niyang pagtuon. Oo. Pasigwa lang niya mahibaluy siguro Oo. sa una pang panahon. O ang iyang una-una nga, mag-evangelize jud ko kay gusto na ko ang mga tao mga luwas. Oo. Pero dili dito niya gasa. Oo. So nag-function, grace function lang siya dito, Yes. no? Dili siya gift function. Mo na result, Pastor Fed, sa padayon jud sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Yes. Mao ka na nga sa dihang nagatuon kita sa pulong sa Dios, magagrow gyud kita, magatubo kita ug masabtan nato ang atong gasa. Yes. Ug asa kita nga gasa. Ug mag-enjoy kita, magmalipayon kita sa gasa nga gihatag nga ni kanato. Hinumduman nato, dili kita nagpudyot niya ng agasa. Ha? Dili, ha? Ang Dios nga Diyos. Espiritu naghatag nato niya ng agasa. Trabaho ka na sa balang Espiritu Santo. Yeah, sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus. Well, Pastor Ruel, wala naman tayo panahon, Pastor Ruel, atong ipadayon kini siya sa sunod nga Sabado, no? Nana ka sa letter L, Pastor. Letter L na kita, no? Sa sunod nga Sabado, atong tiwason kining gasang nga evangelist, no? Nindot kini atong topic, Pastor Fed. No? Oo. Importante kini siya, Pastor Ruel. Kay adunay basig natay mga listeners diya karon nga nalibog sila unsa ilang espirituhanon nga gasa, Aha. no? So nindot ni nga pagtuon. Kini, Pastor Ruel, ako kining ginahatag nga illustration, usually nagatudlo ko. Kining gitawag how to discover your spiritual gift. Kinahanglan i-discover gini mo ni. Oh, kailangan jud. Kay ingnangano ingunanin ni siya mga kaigsunan. Hangtod nga dili nimo madiskubrihan ang imong espirituhanong gasa, dili ka effective. Dili. Mura ni siya kanang nagakalot og bulawan, Pastor Ruel. Oo. Nga wa pa niya makit-i ang bulawan. Mhm. Pero sa takna nga makita na niya ang bulawan, makaingon siya pagkanindot gyud ayo. So, hangtod nga wala pa nimo makita ang imong gasa ug unsa imong gasa, dili pa ka magmalipayon pag-ayo sa imong buluhaton. Yes. Pero once nga makita na nimo ang imong gasa nga mao din imong gasa, wow, makaingon ikaw, salamat nga na ako na yung nakita, ako na yung nahibaluan, nasabta na gyud ako ug unsa ang akong espirituhanong gasa. Ug tungod niya na magapangalagad jud ko nimo pinagi nining gasa nga imong gihatag kanikan ako. Amen. Amen. Well, wala naman gyud tay panahon, Pastor Well. Busa hinumduman nato mga kaigsunan. Aduna kita duha ka buluhaton dinhi sa ato ang usa ka oras ug tunga sa atong radio ministry. Ang una mao gyud ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Ug karon anhin na kita sa sangyaw na usab sa pulong sa Dios. Hinumdumin ninyo, no? Dili kami evangelist ni Pastor Well, no? Apan aduna kami at tsansa nga magatudlo sa maayong balita alang sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Gitawag kini siya grace function, Pastor Well, no? So, anhi kita karon sa ikaduhang buluhaton nato. Ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kong moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas, ug wala na ilain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross. Busang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Sandali mga kaigsoona, no? Murag na ay tawag ni? Okay. Kadali lang mga igsoona na ang atong manager sa XM, no? People's Radio 97.7, si Pastor Mike Nyes o siguro na siya istorya. Pastor Mike, mayong hapon. Mayong hapon, Pastor Anday o si Pastor Wen. Pastor Mike. Mayong hapon, Pastor Mike. Sige, ihapon Ikan mo. pagtugod ninyo, minawin kay namin sa church sa among prayer and fasting. Aha. O na-inspired kayo ko sa diskusyon, labi na sa inyo ang pag-explain sa kalainan sa pastor o evangelist. Mayo. Amen, Pastor Mike. Mayo, Pastor Mike. O tama yun, kay dunay uban nga nagdahong sila, nga evangelist sila, they can work independently. Dili na mao. Yes. They must be under a local church. Tama dito inyong gisulti.
nga tinanglan siya bisag asa magalakaw sa dapit sa kasimbahanan o maglakaw po siya mananglit yun sa iyang host pastor o asa ang iyang routine ina sa pasagad lang pamuhat nga walay gaydan. Amen. O lipay ko sa inyong discussion kay dapat yun na mahibaluan sa mga alagad sa Diyos. Amen. Salamat kay Pastor Mike. Amen, Pastor. Sige, padayon, Pastor. Basig, napakay ikadugang i-impart niya. Kay ang evangelist manggod, santang magatubo na siya ma-discover niya kung unsa pa ang uban nga kasa nagyatag sa Diyos sa iyang kinabuhi. Kay someday, basig mahimo siyang pastor o usap po siya ka-evangelist. O kaya mahimo ba siyang evangelist o niya mahimo pong teacher. Pwede. Pwede, Pagkatawag yes. niya, kung asa itong sibo sa tawag sa Diyos sa iyang kinabuhi. Kung Tama. niya, hantong yun ang evangelist na gitawag na po ministerial ethics. Kaya kining ministerial ethics, magatudlo ni siyang kinabuhi kung unsaon ang iyang pag-control ba, pag-timonel sa iyang human attitude, parang mahimo siyang Christian servant yun na ang right attitude sa iyang tuling iyang mabuha. Ugo niya, spirit-filled yun ang evangelist. Kaya kung di siya puno sa Espiritu Santo, muturok man ko di ang garbo. Tinood ka na, Pastor. Ugo niya, muturok na ang garbo, uabot ng panahon nga malinta niya na siya di ay ilalong sa usa ka nagadumala. Yes. At open-minded ang maong pastor o evangelist. Na although ang iyang license is pastor evangelist, unsa ba niya, sa calling sa Diyos, pero kinanglan siya magpailalong pagayot sa nagadumala kaniya. Tama. Matutupan Tama, gid, Pastor Mike. train, pinadevelop. Yeah. Noong Pastor Andoyo, Pastor Roel, tama yun ang discussion kay importante na tayo na labi na karong panahon. Yes, sa simbahan, Pastor. Importante gini siya, Pastor, nga masabtan. Importante tayo nga ang matag alakan o gitawad sa Diyos kasi balo siya asa siya mulugar sa iyang kaugalingon. Tama, gid Pastor. Salamat sa Diyos. Mao na ang right word jud, mulugar. Lugar sa iyang kaugalingon, labi na kang pastor in town. 80 years old na, niya maglisod na og pronoun sa mga pulong sa dito. So niya maglakaw, magsasapinday na. Kapag ng evangelist, matanon, dynamic, niya, inadmanon. Yes. In spite of that kind of situation, the evangelist must still submit himself to the local pastor because the host pastor is the anointed one that God has embedded to him the authority to train and have this younger generation to go and grow in Christ. Pagkanindot sa inyong diskusyon na Pastor Roel o Pastor Red Andoy. Salamat po, Pastor Mike, sa rebellion. Your generation shall be going on. Lagdi na ninimulahing mga alaw. Kay titinanglang gid nato na nga ang mata ko sa masabtan niya o asa siya mapailuna siyang kaugalingon diya sulod sa iglesia. Yes, one body man gud ta, Pastor. Dapat gina masabtan gid sa tanang nga mga membro sa iglesia ug asa sila mo lugar, unsa ilang gasa. Amen. Sa ibaro bilang asa mo lugar, unya the right time sa diyang nindog na ang panahon, ang Diyos mo pahiluna kanila asa sila. Yes. Ma-plaster gid sila. Effective sila. Kaya kung dili sila mag-plaster mga ito, ang uban niya na kung dagat pa mga lagat, manarpaho na. Sabi na itong nadagado, manarpaho na. Yeah. Kapoy man, Pastor. Sa statistics niya na pag-upgrade, kabalo ka man na, kahit kamo, kung lang mag-imutanan, kabalo mo ka na, kaya ngayon yung mga discussion, nakita na ko na kung ang yun, pina-plaster. Oo. Kaya sa ingon niya na manggot, kung ang tao, kasi kayo, pero di ganahan magtuon, ganahan magpatudlo, kanugayan niya na maluyan ng patuon, niya mubiya na Tama, sa kalaban, mubiya sa pagtuon, kung hantod mawala na siya sa iyang galan sa pagkatinawag,
kung Yeah. iya na lang sundon ang desire sa iyang kaugalingong pride and boast. Yeah. Yabang gabo ang nanagaling sa sarili. Whereas kung nanang spirit of humility, spirit of humbleness, makita niyo mo diya nga ang Diyos magagamit pagdugang ako kaniya. Amen, Kaya amen. na nagpaubos, ikaw pa itaas sa Yeah. unya sa impacto ng panahon. Salamat. Apan siya nga nagpasikabo o nagpaitaas siyang kaugalingon, ikaw pa hiubos na ka na sa Diyos. Aron ka makahinap po siyang kaugalingon. Amen. Salamat kayo, Pastor. Lipay ko sa Well, na pinamang tugtog. To God be the glory, Pastor. Sa Diyos ang himaya. Pastor Ruel, matakang ba may antingog? Kasama mo siya, single. Yeah. Pastor Mike, salamat yun kayo sa mga dugang nga pagtulunan. Praise God yun. Yeah. Oo. Mamatubag ni Pastor Fred Andoy ako mga tana mga punta ko si Pastor Ruel. Matanong ko mga yung tawag niya, Mga single or 45 siguro ni siya, Pastor Mike. 46 years old, Pastor Mike. Pastor Mike. Minyo na po. 46 siya. Oh. 46 na? 46 na ni si Ruel. Pastor Ruel Gallo. Pero ang yan tingog mura mag-26. Mau gani, oh. Mau gani. Grasya sa Ginoo, Pastor. Akong gibutang siya diya sa Angkorman kay ang tingog niya buo kaya niya. Murag batanon pa kay tingog ba. Oo. Lagi. Salamat kayo, Pastor Fred o Pastor Ruel. Salamat po, Pastor Mike. Magkaabot ka no, magkakita-ita o niya, bibo kayo kay I think we have Amen. this same- Amen, Pastor. Amen. Same frequency in spirit. Okay. Rupalihan ka na atong espiritu. Ya, tinabang na ito sa bulaton, Pastor Mike, kay atong nakita ang atong panahon in taon, nga murag na ginuto na kayo. Hapit na gyud na mubalik atong Ginoo. Amen. Kuna Kinabangay dito kita. nga, occupy yourself till I come. Ah, Pag makusiyon ka, o pagkuhat, hantod sa akong pagbalik. amen, Occupy amen. till I come. Yes. So, salamat kayo ison, ug more power sa inyong schedule, dalay ko ng Ginoo, padayon ba? Okay. O panalanginan mo sa Diyos. Lipay Salamat kayo sa po Diyos. sa inyong mga diskusyon o sa mga wisdom na inyong kung ikahatag sa kanina. Amen, I Pastor. pray and hope that more craft and determination that will go and grow in our ministry. Thank you so much. Okay, salamat Salamat din kay kayo, Pastor. Mike. To God be the Apa mo glory. ulit, Pastor, karon? Sa Davao, Davao City man mi, tibong ko mi ni Pastor Ruel, nagpuyo, silingan. Praise the Lord. O diha sa Davao City, doon na po tayo hato karon nagpanayon broadcast si Pastor Kenneth Limbra o si Pastor Jibon sa Yes. Victory Chapel diha sa may Bolton Street, Davao City. Almost 2 years na hato karon nagmatatayon sa pag-sidya sa kanginan o kamusap sa Davao City. Salamat kayo sa Ginoo ug diya sa dapit sa Bunawan ug Tibungko kung sudyan atong radyo. Oh, pasok mo, Ug, Pastor. ang atong silyanan na Pastor Ted Andoy o Pastor Roel, covered ang internet o silang magluto ang system, kusong kayo atong Facebook. O naabot tayo webpage na tayo webcam na diha, covered Yes. sa ato ang webcam sa Philippine sa People's Radio and Broadcasting Services. Kanya doon na po tayo CCTV diha. Pagsunod, pagkawas sa kanan na itong mga buhat diha, kita. Amen. O kunya mo nang i-remind na po sila nga sama ka ninyo nga plastada kita o i-advise na po ng mga DJ nga US Patent sa broadcasters o i-orient sila sa mga gadget na naasa sulod. Kaya para na di makita dito sa layong dapit na wala pa sila ka-plastar. Kaya doon naman po yung uban diha. Basta makita na po sa ako ang pagpod sa webcam. Diha pa siya, manugday, napasamin sa amin. Wala tayo kalimutan nga nakakover na ang webcam. Nakakover na sa web camera. O niya, ang maong frequency na manlabay nga ito kanina. Ang umato pa dito mo pagkikapitan sa ilong sa lunggan. So, salamat tayo sa inyong pagpatronize at tugal pray. Ang atong sibiyanan, Pastor, this is 1,000 kilohertz
Or sa NTC of the National Telecommunication Office, we are having that permit up to the year April 24, 2224. Payers pa sa ma-expire. At before it will expire, ato na renew. O salamat sa Ginoo nga ginigaan sa nini kayo na. O isama ko ang pastor, sama kaninyo nga malahot tayong yun ang atong radio ministry. O ang mga kaisunan, mga katawan, mga nahimong partner sa atong pag-broadcast, nagpadayon sila sa pag-suporta. Nagnay nga piso, and it will give them 1,000 blessing in their life. Salamat kayo, Pastor. Salamat gyud kayo, Pastor Mike. Salamat gyud sa imuhang encouragement words, no, nga imong gina-share sa bisaman kanamo o sa mga nagapaminaw ni itong programa. God bless you and salamat o magkita ta sa sunod na kahigayunan. Sige. Sige, Pastor Mike, atong paboto ng panahon nga magkita ita. Salamat, Pastor Mike. Salamat. Okay, God bless. God bless po, Pastor Mike. Okay, salamat kayo. Bye-bye, Pastor Mike. Bye-bye. Mga kaigsunan, mao kadto ang atong station manager, no, si Pastor Mike Nyes. Yes. Salamat kayo, Pastor Mike, sa imuhang mga word of encouragement nga ang imuhang motibo sa pag-asdang sa espirituhanon nga pagpangalagad maupod amo. Amen, no? amen. Salamat kayo, Pastor Mike, nga gitagaan mi nimo og pribilehyo ni Pastor Fed. Okay lang. Sa mahimong kabahin diri sa imong radio station sa pagsibya sa pulong sa Ginoo. Amen, Pastor amen. Fed? Okay, salamat, Pastor Well. Okay, magabasa ako diri sa Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon, tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinaagi lamang sa imong hunahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus miingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya gagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangya ko sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong nahimutan. Kini akong gipangayo, ginaampo, pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo niini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo mga kaigsunan, si Hesus ang dalan sa kalangitan. Dito na ka sa extra. Dito. Sige. Kinabuhi sa eternidad, pagkataong pagkamanipayon,
kay si Jesus nga atong gihandom. Tao ba na sa tanan niya panahon, pagkatahon, malipayon kinabuhi yun nga langit nun. Pagkatahon, malipayon kinabuhi yun kini nga gayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na. Ang kagulanan o kalisdanan, kining tanan ato na nga biyaan. Pagkatahon, malipayon kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahon, malipayon kinabuhi yun kini nga dayon. Ulong talipay kinabuhi ta, natagbawan mo sa ang punan. Kaluwasan na gayong limpid na, alang sa tanang mituon niya. Pagkatahon, malipayon kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahon, malipayon kinabuhi yun kini nga gayon. Pagkatahon, malipayon kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahon, malipayon si Jesus kanunay natong dayon. Si Jesus kanunay natong dayon. Mga kaigsunan, mao kadtong awit nga naguluhan kinabuhi sa eternidad. Kinabuhi unya Amen. nato kana siya dito sa kauban na nato ang atong Ginoo sa walay katapusan. Pastor Wel, akong ihatag sa imuha ang pagtapos. Amen. Salamat sa Ginoo sa maong nahuman nga buluhaton. O salamat po sa atong station manager, no? Pastor Mike Yes, nga nanawag yun siya. Kami ni Pastor Fede, nadasig pod, no? Amen. Uban ni Brad Nante o ni Brad Gister o ni DJ Well nga atong station manager, kausap pod nato sa pagdala sa pagsibya o pagsabwag sa maayong balita o sa pagpulong sa Ginoo sa pagpatubo sa lawas ni Kristo. Amen. Okay? So, bueno mga kaigsunan, wala naman yun tayo panahon. Busa man namilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon, sa samang oras, alas 12:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, ug sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM, bringing Christian faith to life. Sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, uban sa iyang kaabag nga si DJ Well, ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo, kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Well Gallo, Pastor Federico Andoy, magaingon ang Dios, magauban kanatong tanan. Bye-bye. bye-bye.